Gabi noon sa gitna ng karagatan. Hindi lang basta gabi, kundi isang gabi na tila nilamon ng dilim ang buong mundo. Walang buwan, walang bituin, tanging ang maitim na kalangitan at ang walang katapusang dagat ang nasa paligid namin. Tawagin niyo na ako sa pangalang Ron, isang ordinaryong seafarer. 3 buwan na kaming nasa biyahe. Sakay ng isang lumang cargo vessel na papunta sa Europe. Sa tagal ko na sa trabaho, nasanay na ako sa lungkot, sa pagod at sa kakaibang katahimikan ng dagat. Pero may mga gabi na talagang hindi mo makakalimutan. Bandang 12:00 ng gabi, naka-duty ako sa deck. Routine lang, ikot, check ng kagamitan, siguraduhing maayos ang lahat. Malamig ang hangin, pero hindi normal ang lamig. Parang may kakaibang bigat, parang may nakatingin. Habang naglalakad ako papunta sa dulo ng barko, napansin ko ang isang anino. May nakatayo roon, isang lalaki, nakatitig sa dagat. Sa una, akala ko isa lang siyang crew na nauna sa akin. Normal lang naman na may ibang nag-iikot din. Pre, tawag ko. Medyo malakas para marinig sa hangin. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya lumingon. Nagpatuloy ako sa paglapit, pero habang palapit ako, unti-unti kong napansin ang kakaiba. Ang suot niya, hindi ito katulad ng uniform namin. Luma at kupas. Parang galing pa sa ibang panahon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Uy, sino ka? Tanong ko ulit. Dahan-dahan siyang gumalaw, lumingon, pero hindi ko makita ang mukha niya. Madilim. Hindi dahil walang ilaw, kundi parang may anino na sadyang bumabalot sa mukha niya. Parang ayaw ipakita. Hindi pa ako nakakababa, mahina niyang sabi. Halos pabulong, pero malinaw. Parang dumiretso sa loob ng ulo ko. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong sabi mo? Nauutal kong tanong. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya at itinuro ang dagat. Napatingin ako sa direksyon na tinuturo niya. Madilim, walang kahit ano, walang alon na kakaiba, walang ilaw, wala. Pagbalik ko ng tingin sa kanya, wala na siya. Parang hindi siya kailanman nandoon. Biglang lumakas ang hangin at doon ko narinig mga yabag sa likod ko. 1, 2, marami sila. Parang may tumatakbo sa deck, palapit sa akin. Agad akong napalingon. Walang tao, pero malinaw na malinaw ang tunog. Parang may 10 tao na sabay-sabay na tumatakbo. Hindi ko na inantay kung ano pa ang mangyayari. Tumakbo ako, diretso papasok sa loob ng barko. Halos hindi ako makahinga sa takot. Pagdating ko sa quarters, agad kong isanara ang pinto at umupo sa kama. Tahimik, walang tunog, parang walang nangyari, pero ramdam ko pa rin ang lamig at ang pakiramdam na may kasama ako. Kinabukasan, kinausap ko ang chief officer ko. Hindi ko na kinaya itago. Habang nagkakape siya, kinuwento ko ang lahat. Ang lalaking nakita ko, ang sinabi niya at ang mga yabag. Hindi siya nagulat, hindi rin siya tumawa. Tahimik lang siya, parang may iniisip. Pagkatapos kong magsalita, tumingin siya sa akin. Hindi ikaw ang una, sabi niya. Parang may bumagsak sa sikmura ko. Ano po? Matagal na yan, dagdag niya. May record ang barkong to. May seaman na nawala, ilang taon nang nakalipas. Hindi na siya nakita matapos mahulog sa dagat. Nanlaki ang mata ko. Pero ang masama, sabi niya, mula noon, may nagpapakita na sa deck tuwing hating gabi. Hindi ako makapagsalita. Pareho ng description, dagdag pa niya. Lalaking nakalumang uniform at iisa lang ang sinasabi. Bigla siyang tumahimik, tumingin sa akin. Hindi pa ako nakakababa. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang kamay ko. Sir, baka po guni-guni lang. Hindi, putol niya. Marami na ang nakakita. May ilan pa ngang nag-request na ilipat ng duty. Napaupo ako. Hindi ko alam kung ano ang iisipin.
Simula noon, umiwas na ako sa night duty sa deck. Kung maaari, nagpapalipat ako ng schedule. Ayokong makita ulit yun. Ayokong marinig ulit ang boses na yun. Pero kahit anong iwas mo, kung gusto kang hanapin ng isang bagay, hahanapin ka neto. Isang gabi, nasa loob ako ng cabin ko. Bandang 12:00 ulit. Gising pa ako, nagsi-cellphone. Biglang may kumatok 3 beses. Napatingin ako sa pinto. "Sino yan?" Tawag ko. Walang sagot. Dahan-dahan akong lumapit. Binuksan ko ang pinto. Walang tao. Pero pagtingin ko sa sahig, may basang marka ng paa. Papasok. Unti-unting pumasok ang lamig sa kwarto ko. Parang bumaba ang temperatura. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. At doon ko narinig mga yabag sa loob ng kwarto ko. Mabagal, papunta sa likod ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. At sa tenga ko, may bumulong. Hindi pa ako nakakababa. Napapikit ako. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ilang segundo ang lumipas. Tahimik. Pagdilat ko, wala na. Pero mula noon, alam ko na. Hindi lang siya nasa deck. Nasa barko siya. Kasama namin. At naghihintay ng pagkakataon para makababa. O para may sumama sa kanya.